Guys, what's up guys? Nakakamiss no? Kaya tayo nakapag-vlog no? Kasi meron kasi tayong trabaho. So, ngayon ko lang kayo na-update sa ating mga episode no? So, anyway, meron tayo bike check ngayon. Ang bike check natin is yung bike ko. My personal bike no? So, i-update natin kung ano yung frame natin. So, alam naman ng mga mga nanonood sa YouTube natin is palit na ako ng frame. Pero naisipan ko kasi siyang i-bike check para magkaroon din kayo ng kaalaman. Sa mga gusto magpalit ng frame dyan, and sa mga nauuso ngayon na boost hub, tsaka sa non-boost hub, tsaka sa mga boost fork and boost frame. So, ano ba yung mga kailangan yung malaman, ano yung mga adjustments, ano yung mga kailangan yung mga adapter no para nako-compatible yung mga non-boost sa boost hubs. So anyway, yan. Papakita ko na sa inyo yung ating frame. So this is the Sagmit Crazy Boost. So this is the XC or cross country discipline. So, top tube na ito, parang ano lang siya, no? Kumbaga yung kabuuan ng kanyang frame is rolang na naka-clear. And yung kanyang ang alam ko, I think, this is the, dropper post. Kasi naka-dropper post na tong ating frame. So, 31.6 yung kanyang seat post. So, for the meantime, the seat post that I use is the Pops Pro 2. This is the lifetime warranty. Includes the handlebar, Pops Pro 2 rin yan, tsaka stem. So, this is the three parts that considering as a 10 years warranty, or for short is the lifetime warranty. So, dito sa handlebar natin is Pops Pro 2 to. Ito yung mid-rise, and kung mapapansin nyo yung handlebar na to is naka relax position no? So para sa may relax position, yung relax position guys is dito yan sa may natin dito, or minsan dito yan. So may mga rider kasi talaga na mahilig silang mag-setup ng mga tawag dito mga hybrid MTB. Ang ibig sabihin ng hybrid is yung parang naka 700 sila gulong, naka negative stem, and most of all yung straight na yung handlebar nila. So walang tinatawag na relax doon no. So pero sa mga rider na ganun, yun kasi yung mas prefer nila eh. So wala tayong magagawa doon kasi lahat kasi ng rider is may mga sarili silang mga riding reference. So ako kasi sanay ako sa ganitong handlebar, kaya mas prefer ko yung ganyan. Kami nagsasabi sa akin na bakit daw ang taas ng spacer ko no. So anyway, yung ating kasi dating frame is dalawang washer lang kasi ang nakalagay. Ibig sabihin mas mataas yung dati kong frame kaysa dito sa frame na to. Kasi ang frame na to is Sagmit Crazy Boost nga to no. So this is the 27.5 plus. So pag sabing plus, pwede mo siyang gamitan ng 29er na rim set, pwede 27 and also 26. Kaso sa 26 kasi medyo mababa na yung bike mo nun. Ang magiging disadvantage dun is pag meron kang dinaanan ng humps, pwede sumakit yung pedal mo, yung cranks mo. So make sure dapat na pag nag 26 ka dapat wag dapat na ganyan yung pwesto ng paa mo pag may madadaanan kang humps, kasi sure na sure yun talaga na yan, pwedeng umano yung pwede yung muko. And also this is made in Taiwan with 5 years warranty. So ito yung kanyang specs no. So MTB series, Hydroform Alloy Supreme Ultralight design. So this is the design of ultralight. Meaning of ultralight is sobrang gaan ng frame na to. Magaan siya kahit papaano no. Hindi naman sa sobrang gaan, pero this is considering na magaan pa rin yung frame na to. Kasi XC cross country is
the most light pagdating sa MTB. Kasi dahil meron tayo mga any kinds of discipline from when it comes to the MTB industry. We have a enduro, we have the cross country, and we have the semi, kumbaga semi ano lang, semi trail. Kumbaga yung mga frame na tawag dito mga pagdating sa trail parang ano lang sila, parang light lang. Pero yung mga iba kasi MTB is yung mga enduro na or meron pa nga downhill. So iba na yung downhill, iba na yung ano nun. Iba na yung pinaka ano nun. Boost, nakalagay yung boost dito, no. Ayan. So may ano nakalagay itong boost 148. So 148 is yung hub spacing ng ating frame is 148. So yung ating hub is non-boost lang. So naglagay tayo ng spacer kabilaan. And may adapter doon sa may rotor. So ang ating headset is ang headset natin is ano 4455. Ayan yung headset natin. So yung headset natin is press fit pa. So meron pinipress na adapter para malagay yung bearing. Unlike sa ibang frame katulad ng mga Saturn Janus, wala na silang nilagay na ganyan. So direkta na yung bearing ilalagay nila kasi integrated na siya. And yung kanyang sukat ng headset is IS42 and 52. So sa mga di nakakaalam, no, yung mga dirt jumper na 2.6 player and yung Mountain Peak Agile tsaka Saturn Janus, isa lang sila ng mga frame or isa lang sila ng Echo Bangle. So ito yung bagong ano pala, ito yung bagong Pops Pro 3 na headset nila Sir Jason. So almost Pops Pro na talaga mga pyesa nitong bike na to. So pagdating dito sa upuan, saddle nila is Pops Pro 2. This is the version 2 of Pops Pro. So maganda yan, and meron siya ditong ano honeycomb design daw yan para sa ano, sa airflow. And seat post 31.6. Ang haba pala ng seat post ito is 400mm. So dati akong nakadilaw na seat post 31.6, kaso ang haba is 350 lang. So I need medyo mahaba-haba para kahit papaano medyo mataas konti upuan para hindi tayo masyadong mahirap sa ahon. So also the rim, the rayos, lahat yan Pops Pro 2. Tapos yung rayos niya is Pops Pro 1. So stainless na black coated yan. And meron din tayong gamit na Pops Pro 2 pa rin na handle grip. So ito lang yung mga parts na nakakabit dito. Pops Pro 2 headset, Pops Pro 2 saddle, Pops Pro seat post, Pops Pro 2 handlebar stem and headset. So sa hubs naman, no, magkaiba tayo ng ano, kaiba kami ng hub kasi yung ating kasing tinidor is RockShox Recon 32 stanchion, 130 travel. So sa mga di nakakalam, no, ang recommended na travel ng frame na to is 120 lang. So 130 yung fork, pero okay lang yan kasi hindi naman tayo naka 29er na hindi naman tayo naka 29er na fork eh. And hindi rin tayo naka 29er na rim set. So in case na magpalit ako ng fork sa susunod, kung pwede ko itong sa totoo lang, pwede ko ito ibenta and bilhin na lang ako ng bagong fork na size 29. So palit din ako ng rim set nun kung mangyayari man yun. Papalit tayo ng bagong rim set, palit tayo ng gulong, interior, rim, tsaka rayos. Yun lang yung mga papalitan dito para tubugma lang dun sa frame. Kasi mapapansin nyo rito, malayo yung gulong dito sa may bridge yung frame. So malaki din yung space. Ito yung nangyari dun sa ating previous na frame, yung Speed 1 Spectrum. Ganito rin yung kulay nun. Sobrang laki ng tire clearance kasi nga enduro style. So nakadesign sa malalaking gulong. Tapos hanggang 2.4 yung sagad ng gulong nun. So 27.5/29 boost. So ito rin parang ganoon din yun, kaso ito kasi XC lang. So ito kasi medyo hindi siya sasagwa kung tignan.
Hindi siya sagwa tignan kasi ang gulong natin is 2.1 na maxi space. So yung gulong na to is swak lang sa XC frame. So hindi siya masyadong maano yung clearance, hindi siya masyadong malaki. So itong Sagmit Crazy Boost na to is ito yung version 2. So sa mga hindi nakakaalam, may dropper post na yan. So, yung dropper post, lalabas na lang siya dito, pasok dito, labas na lang dito, then kable. So, dito na ikakabit yan sa kabila. So, mangyayari is mag-adjust tong preno, tapos lalagay na lang yung dito. Mga dropper post is purpose ng dropper post para pag may mga ahon na naahon mo na and pauwi ka na, syempre lusong na yun. So, bababa mo yung upuan para hindi ka masyadong malula. Kasi nakakalula minsan pag mataas yung upo tapos may sobrang palusong. So, dropper post, ginagamit yan pag may palusong and sa mga, also sa mga nagtitrail and enduro. Dapat talaga naka-dropper post dyan. Kasi may mga nag-enduro kasi na kailangan nila talaga ng dropper post kasi may mga lusong din kasi na matarik. Tapos, mas maganda kasi mas magagamit nila yung dropper post para hindi rin malula yung rider na ano. Kasi based on my experience kasi, pababa din ako ng bundok galing ng Parawag So, medyo nakakatakot, lalo yung Timberland, nakakatakot din yung bumaba. So, yung dropper post, malaking tulong din yun. So, hindi lang yun. Sa isang pinunta namin, yung naka-upload sa ating video yung mautayahas, maano rin, matatarik din yung mga ahon pero hindi ko naramdaman masyado hindi ko masyadong naramdaman yung sobrang tarik. Kasi naglakad nga kami dahil malalaki yung bato-bato. Ating gulong is hindi naka-design doon. So nag-slide lang yung gulong. Tapos yung preno natin M6100 pa. So lalong lumakas. Kaya mas nakakatakot. Kasi si Erwin Mabesa, yung kasama namin magbike noon is naka 29er siya na Maxxis Icon. So kahit pa paano yung gulong niya may malalaki yung mga knobs. Ito kasi maliit lang. Kasi itong gulong na to is ito yung super fast rolling. Pag sabing fast rolling is maliit lang yung knobs and hindi siya masyadong mabigat sa kalsada. Unlike sa ganito, ayan, ito kasi yung gulong ko dati, malalaki yung mga knobs niya. Ayan tsaka malaki yung gulong. Kasi ang size ng gulong na to is 2.25. Same lang dito. Atin kasi is 2.1 lang. So, yan. Pinaka-most updated ko sa bike ko is ito. Yung chainring natin is 30 na lang para hindi masyadong mahirap sa ahon. So, microspline pa rin tayo. Sa mga hindi pala nakakaalam, may bago tayong update sa Pops Bike Shop. So, undergoing na raw yung hub nila na mga boost type, So, thankful kasi sa mga naka-boost frame kasi dyan is matatapos na yung problema ng ibang rider, Kasi ito yung pinaka problema sa ibang rider, Kasi dahil yung mga chain pag once na nagka-cambio ka, medyo hirap na talaga sa parang sobrang ibang-iba na talaga yung chain line, So papakita ko sa inyo. Ayan, papakita ko sa inyo guys, So dito tayo ngayon sa issue ng mga non-boost at boost frame. So dahil boost yung frame natin 148. Ayan, nakita ko sa inyo kanina yan, So ito yung pinaka-end cap ng true axle. Kasi yung dalawang adapter na ito sa quick release is nandun kasi hindi na tayo naka quick release. So may spacer to kabilaan. Then once na gusto mo siyang itong ingipin na maliit to para lumapit siya dito, kailangan mo yung washer dito ilipat mo dun sa kabila. Tapos yung adapter na to, yung adapter na nakakabit dito, tatanggalin mo na siya. Kasi pag di mo tinanggal itong rotor na to, uusog siya dito. So yun yung mga senaryo na yun yung mga senaryo na pwede mo siyang hindi mo talaga kailangan sa totoo lang, hindi mo talaga kailangan bumili ng boost na hub.
kung meron ka naman talagang solusyon, di ba? Yun ang gagawin mo. Kasi napayuhan ko lang ngayon dito sa video na to kasi malayo na yung sprocket na maliit sa frame. Kasi pag naka-quick release ka, automatic non-boost yung frame mo. Tapos pag naka-true axle ka, may non-boost din naman nun. So automatic, yung maliit na kadena, itong maliit na chainring na to is dito lang siya banda, tututok. So mangyayari, kahit mag-shift ka na, mag-shift hanggang pataas, hindi masyadong batak yung kadena. Kasi minsan na yung chain line natin na sisira. Dahil yung kadena kasi is masyado ng batak yung kadena. So dito sa ating 30 teeth, wala problema diyan. Pansin nyo naman yung chainring natin, no? Hindi naman ganun nakatama dun sa frame, pero okay, goods lang yan kasi pag nagdagdag ka kasi pag nagbawas ka kasi ng ng spacer dun sa kabila, or kung may spacer man yan, pwede naman tanggalin yan. Kaya lang kailangan kasi balance lang yung spacer, kasi pag natanggal ka ng spacer dun, nilipat mo dun sa kabila, ang mangyayari is yung bottom bracket dun sa kabila is konti na lang yung thread na kakapitan. So pag may mga mekaniko na ganoon ang senaryo, pakinggan na lang natin sila. Kasi for your own safety rin naman yun. Kasi meron akong isang napanood sa BSS shop kay Idol, no? Nagpunta sila ng MOA nun, natanggalan siya ng cranks. Mismong arm ng cranks tanggal. Siguro baka maluwag lang yung bolt, or hindi niya masyadong nagipitan. Ganun, maraming senaryo. So, mas prefer ko talaga gumamit ng M20 na mga CNC bolt. So, ang size ng size ng alin niya, yung pinakamalaki na. So, kailangan secure lagi yung mga higpit-higpit nyo. Na totally naman na sobrang higpit, basta katamtaman lang. So, ito yung ito yung magiging issue natin pag ganito. So, mangyari, hindi papantay yung gulong, pero mangyayari is at least yung sprocket mo is malapit na rito. Kaya wala ka nang idadahilan na ganun. So yun pa rin, I'm just waiting for the update for the Pops Bike Shop, no, kung ano yung magiging itsura ng hub nila. So isa lang ako sa mga nakasubaybay na mga nag-aabang sa bus nila. So hopefully sana pre-hub nila is pakal, kasi sila lang kasi talaga yung nakilala sa mga ganong hub na sobrang tibay, tsaka bakal yung kanilang pre-hub, no? So pag bakal kasi yung pre-hub is long lasting kasi masira yan. Unlike sa mga ali kasi daling masira. So hanggang dito na lang yung vlog natin, guys. Sana hopefully magkakaroon pa tayo ng panibagong episode. So di tayo magsasawang mag-vlog hanggang sa maabot natin ng 1K subscriber. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Peace.